Noong 1356, isang prinsipeng Ingles ang naipit sa isang patibong. Ang kanyang hukbo na binubuo ng 7,000 pagod na tauhan at puno ng mga ninakaw na kayamanan ay nakorner ng buong puwersa ng Pransya. 25,000 kabalyero at sundalo ang nagtipon upang burahin sila sa balat ng lupa. Ang tanging pagpipilian niya ay ang pagsuko o ang ganap na pagkalipol. Ngunit ang hindi alam ng Haring Pranses ay dinala sila ng prinsipe sa isang perpektong patibong. Dumating ang sandali ng katotohanan sa isang umaga ng linggo. Ang nauunang hukbo ng mga Ingles na tumatawid sa kagubatan ay nakarating sa isang bahagyang mataas na lugar at nanigas ang kanilang mga paa sa kinatatayuan. Sa ibaba nila ay tumambad ang isang kahindik-hindik na karingalan, isang bansang nakahanda sa digmaan. Isang kagubatan ng mga sibat at watawat na kumikinang sa sikat ng araw sa umaga. Sa bawat isang sundalo ng prinsipe, mayroong halos 4 na Pranses na katapat. Isipin mo na nasa isang stadium ka at sa bawat isang tao na nakaupo sa bench ng iyong koponan, isang buong sektor ng bleachers sa kabilang panig ang katapat, armado at handa. Ang pagkalipol ay tila tiyak na. Paano sila nakarating dito sa bingit ng pagkalimot? Ilang linggo lamang ang nakalilipas. Hindi sila ang tinutugis. Sila ang mga lobo. Ang prinsipe, si Edward ng Woodstock, ay isang naglalakad na kontradiksyon. Ang huwaran ng mga katangian ng pagkakabalyero sa mga torneo at isang walang awang pragmatista sa larangan ng digmaan. Siya ay 26 na taong gulang pa lamang, ngunit kumikilos na may awtoridad ng isang mas nakatatandang lalaki. Ang kanyang reputasyon ay nahubog isang dekada na ang nakalilipas sa init ng labanan sa Crécy. Ang labanang iyon ay nagturo sa kanya ng isang aral na nagtakda ng kanyang karera, na ang isang maliit, disiplinado, at may superior na firepower at taktikal na pamumuno na hukbo ay kayang durugin ang isang mas malaki at mas mayabang na kalaban. Ngayon, siya ay naging master ng mga brutal na pagsalakay gamit ang taktikang scorched earth o pagsunog sa lupa. Ang ganitong uri ng pakikidigma ay isang anyo ng pang-ekonomiya at psikolohikal na pagpapahirap. Ang kanyang hukbo, isang matatag na puwersa ng mga veteranong Ingles at tapat na mga sakop mula sa Gascony, ay hindi nagmartsa upang manakop ng mga lungsod, kundi upang paduguin ang isang kaharian. Kumilos sila ng may nakakatakot na kahusayan. Ang maliliit na pangkat ng mga mandarambong ay humiwalay mula sa pangunahing hukbo. At kapag narating nila ang isang bayan, ang kanilang mga pamamaraan ay brutal na simple. Kung bumukas ang mga tarangkahan, kukunin nila ang lahat ng mahahalagang bagay. Kung nanatiling sarado ang mga tarangkahan, susunugin nila ang lahat sa labas ng mga pader hanggang maging abo. Nag-iwan sila ng peklat ng pagkawasak na may habang 300 milya, isang landas ng mga guho na direktang nagtuturo sa kawalan ng kakayahan ng koronang Pranses. Sa bawat milya na kanilang nilakbay, nagpadala sila ng malinaw at nakakatakot na senyales. Hindi kayo kayang protektahan ng inyong hari. Nakapag-ipon sila ng napakalaking dambong na naging alamat. Ang mga kariton na kumpiskado mula sa mga sakahan ng Pransya ay lumulundo sa bigat ng mga gintong kopa, telang seda, at pilak ng simbahan. Ang bawat sundalo, mula sa simpleng mamamana hanggang sa prinsipe mismo, ay yumaman. Ngunit bumagal din sila. Ang bawat ninakaw na yaman ay isang pabigat at ang bawat araw na ginugol sa lupain ng kaaway ay lalong sumusubok sa kanilang swerte. Ang pagsalakay ay isang kahangahangang tagumpay, ngunit nagnakaw sila mula sa isang hari. At ang haring iyon ay parating na upang singilin ang utang ng may interes. Sa Paris, si Haring Juan II ng Pransya, isang pinunong nakikipagbuno sa isang kaharian na gumugiwang pa rin mula sa Black Death, ay itinuring ang pagsalakay bilang isang direktang hamon sa kanyang awtoridad. Siya ay isang tao na itinuturing na sagrado ang kodigo ng pagkakabalyero, ngunit isa ring hari na nauunawaan ang marupok na kalikasan ng kanyang kapangyarihan. Hindi niya kayang magmukhang mahina. Kaya't ang kanyang tugon ay ginabayan ng pinaghalong personal na karangalan at malamig na pangangailangang politikal. Nanawagan siya ng digmaan sa kanyang mga tagasunod, at mula sa bawat sulok ng kanyang malawak na kaharian, sumagot ang mga maharlika. Hindi ito isang simpleng sagupaan, ito ay isang krusada.
Ang hukbo ng paghihiganti ay nagsimulang magtipon, isang puwersa na may nakakagulat na laki na nagpamukhang maliit sa pangkat ng mga mandarambong na Ingles. Ang mga kabalyero na ang mga pamilya ay naglalaban-laban sa loob ng maraming henerasyon ay ngayoy magkakatabing sumasakay. Ang kanilang mararangyang watawat ay nagpapahayag ng nagkakaisang kaharian. Sa kabuuan, humigit kumulang 25,000 katao ang nagtipon upang tugisin ang lobong Ingles. Sila ay tiwala, hindi lamang sa kanilang bilang, kundi pati na rin sa kanilang katuwiran. Ang mga Ingles na mataba sa dambong at malalim na ang narating sa lupain ng kaaway, ay walang kamalay-malay sa bilis o laki ng bagyo ng paghihiganti na handa nang bumagsak sa kanilang mga ulo. Nagsimula ang paglalakbay pauwi, ngunit ang mga kalsada sa timog ay kakaibang tahimik. Nagsimulang umiral ang pagkabalisa sa kampo ng mga Ingles. Nais ng prinsipe na tumawid sa malawak na ilog Loire malapit sa Tours, ngunit ang depensa ng lungsod ay masyadong malakas, at ang ilang araw na malakas na buhos ng ulan ay nagpalaki sa ilog, dahilan upang hindi ito matawid. Ang pagkaantalang ito, na ilang araw lamang, ay naging nakamamatay. Ibinigay nito kay Haring Juan ang kaisa-isang bagay na kailangan niya upang maging isang bantay bilangguan mula sa pagiging isang taga-usig. Ang mga ulat ng mga scout ay naging lalong nakababahala. Namataan ang mga tropang Pranses, malaki ito, at kumikilos sila ng may hindi natural na bilis. Sa isang konseho ng digmaan, ang mga pangunahing komander ng prinsipe, ang mga Earl ng Warwick at Salisbury, at ang veteranong si Sir John Chandos ay naunawaan ang panganib. Ang ilan ay maaaring nangatwiran na iwanan ang mga bagahe upang gumaan ang kanilang dala at maunahan ang mga tumutugis. Ngunit ang dambong ang kanilang kabayaran, ang buong layunin ng kampanya. Ang pag-iwan dito ay mangangahulugan ng pag-amin sa pagkatalo. Si Edward, na nagtitiwala sa disiplina ng kanyang mga tauhan, ay gumawa ng desisyon. Aatras sila ng maayos, kasama ang kanilang mga kayamanan. Hindi sila tatakbo. Ang kumpiyansang ito ay nasubok kaagad. Si Haring Juan, na nagpakita ng estratehikong bilis na ikinagulat ng lahat, ay pinamunuan ang kanyang hukbo patimog ng may hindi kapani-paniwalang pagmamadali. Tumawid siya sa Loire sa mga tulay na matatag na nasa ilalim ng kanyang kontrol, pagkatapos ay pinihit ang kanyang malawak na hukbo pakanluran sa isang malaking maniobra na naglalayong pumwesto sa harap ng linya ng pag-atras ng mga Ingles. Ang lagim ng realisasyon ay unti-unting umabot sa kampo ng mga Ingles. Una, nalaman nilang pinapaliit ng mga Pranses ang distansya. Pagkatapos, nalaman nilang ang mga Pranses ay kasabay nilang nagmamartsa sa isang hiwalay na kalsada. Sa huli, dumating ang mapangwasak na balita mula sa isang nahuling kabalyerong Pranses. Ang pangunahing hukbo ay wala na sa likuran o sa tabi nila. Nasa harapan na nila ito. Unang nakarating ang mga ito sa lungsod ng Poitiers, at ngayon ay nakalatag na humaharang sa lumang kalsadang Romano patungong Bordeaux, ang tanging madaraanan pauwi. Ang balita ay tumama na parang pisikal na suntok. Naunawaan ng bawat tao sa hukbong Ingles-Gascon ang nakakatakot na kasimplehan ng kanilang sitwasyon. Ang mga mangangaso ay naging mga tinutugis, at ang hawla ay pasara na. Ang malawak na hanay ng mga kariton ng kayamanan na buong pagmamalaki nilang inipon ay tila isang malupit na kabalintunaan ngayon, isang kadena na nagtatali sa kanila sa isang larangan ng digmaan na hindi nila matatakasan. Ang mood sa kampo ay naging malungkot. Ang masayang samahan ng pagsalakay ay naglaho, napalitan ng maigting at fatalistikong katahimikan. Sila ay mga propesyonal, lahat ay makaranasang sundalo, ngunit mga realista rin. Ang kanilang huling pagmamartsa ay nagdala sa kanila sa umagang iyon ng linggo, sa mataas na lugar na nakatanaw sa lambak, at sa nakahihindik at nakapanlulumong tanawin na nagkumpirma sa kanilang pinakamasamang kinatatakutan. Ang patibong ay hindi lang sumara, ito ay gumana na. Ang panik ay nakakahawa, at nagsimula itong kumalat sa hanay ng mga Ingles. Ngunit hindi nito naabot ang kanilang komander, sapagkat kung saan nakakita ang kanyang mga tauhan ng isang libingan na walang marka, nakita ng itim na prinsipe ang perpektong lugar upang patayin ang isang hukbo.
Hindi niya ginugol ang linggo sa kawalan ng pag-asa, kundi sa maingat na pag-aaral ng lupain. Sumakay siya sa kahabaan ng parang walang pinalampas ang kanyang mga mata. Ang kanyang henyo ay hindi lamang nasa pamumuno ng mga tao, kundi sa pagbabasa ng tanawin. Nakita niyang binigyan siya ng kalikasan ng isang kuta. Ang lupa ay isang pira-pirasong tagpi-tagpi ng mga ubasan at sukal na damo. Napakahalaga na ang kanyang kanang bahagi ay protektado ng isang malaking gubat at ang kaliwa naman ay sinisiguro ng isang malawak at matubig na latian. Maaari lamang siyang atakihin ng mga Pranses mula sa harapan sa pamamagitan ng isang medyo makitid na kapirasong lupa na tinatawid ng mga sinauna at matitinik na bakod na halaman. Ang mga bakod na ito, na ang ilan ay kasing taas ng tao, ay hindi matatagusan ng mga kabalyeriya. Epektibo silang lumikha ng isang natural na tolkser o imbudo, isang kill zone, na nag-alis sa mga Pranses ng kanilang pinakamalaking bentahe. Pinili ng prinsipe ang lupain. Mayroon siyang plano upang katayin ang kabalyeriyang Pranses. Ngunit may isang problema. Ang kanyang sariling mga kabalyero, ang ipinagmamalaki ng kanyang hukbo, ay kailangang gawin ang hindi mailarawan sa isip. Iniutos niya sa kanila na bumaba sa kabayo. Sa isang panahon kung saan ang karangalan ng isang kabalyero ay nakatali sa kanyang kabayo, ito ay isang radikal na hakbang. Ang mga dakilang Panginoon ay lalaban sa putikan tulad ng mga simpleng sundalong naglalakad. Ngunit nagtiwala sila ng walang pasubali sa kanilang prinsipe. Lumikha siya ng isang nagkakaisang hukbong lakad, isang bakod ng bakal at mga tinik na hahawak sa linya sa anumang halaga. Gayunpaman, ang kanyang tunay na sandata ay ang Ingles na longbow. May taas na 6 na talampakan at gawa sa kahoy na yew. Ito ay isang himala ng inhinyeriyang medyebal. Ito ang super weapon ng kanyang panahon. At ang kanyang mga mamamana ay mga espesyalista, mga produkto ng isang natatanging kulturang militar kung saan inobliga ng batas ang bawat malusog na lalaki na magsanay. Hindi sila mga kabalyero, kundi mga matitipunong yoman na ang mga katawan ay hinubog ng kanilang sandata, na ang isang balikat at braso ay kapansin-pansing mas maunlad kaysa sa isa. Inilagay ng prinsipe ang bulto ng kanyang hukbo, ang kanyang mga mamamana, sa mga nakatagong posisyon sa kahabaan ng mga bakod na lumilikha ng nakamamatay na V-shape na crossfire. Bago pa man magsimula ang labanan, gumawa ang diplomasya ng huli at walang saysay na pagtatangka. Si Kardinal Talleyrand Perigord, isang iginagalang na sugo ng Papa, ay nagpalipat-lipat sa pagitan ng dalawang kampo, desperadong sinusubukang pigilan ang pagdanak ng dugo. Ginugol niya ang buong linggo sa pakikipagnegosasyon. Ang prinsipe, alam na ang kanyang sitwasyon ay malubha, ay handang gumawa ng hindi kapanipaniwalang mga konsesyon. Inalok niyang ibalik ang lahat ng dambong, palayain ang lahat ng bilanggo at mangakong hindi makikipagdigma sa Pransya sa loob ng 7 taon. Ito ay isang nakakahiya na alok mula sa isang commander na sanay sa tagumpay. Nagmakaawa ang kardinal kay Haring Juan na tanggapin ito. Ngunit ang hari, na napaliligiran ng kanyang marangyang hukbo at nakikinig sa payo ng mga maharlikang uhaw sa kaluwalhatian, ay lubos na tiwala. Tumingin siya sa kanyang hukbo at nakakita ng isang tapos na laban. Gumawa siya ng isang solong kontraalok na hindi maaaring tawaran. Ang itim na prinsipe at ang kanyang 100 kabalyero ay kailangang sumuko ng walang kondisyon. Para sa prinsipe, ito ay imposible. Ang pagsuko ay nangangahulugan ng kahihiyan. Ang kanyang tanyag na sagot sa sarili niyang mga tauhan ay, "Tulungan nawa tayo ng Diyos. Mas mabuting mamatay ng may karangalan sa labanan kaysa mahuli at hingan ng ransom ayon sa kanilang kapritsyo." Natapos ang negosasyon. Lumubog ang araw sa huling araw ng kapayapaan. Habang libu-libong kabalyerong Pranses ang may kumpiyansang naghahasa ng kanilang mga sibat, at ang kanilang mga alalay ay nagpapakintab ng kanilang mararangyang baluti. Ilang libong Ingles na mamamana ang tahimik na naghanda para sa umaga. Nagtulis sila ng mga kahoy na karo at itinusok ang mga ito sa malambot na lupa sa harap ng kanilang mga posisyon bilang simple at brutal na depensa upang tuhugin ang mga sasalakay na kabayong pandigma na alam nilang darating sa madaling araw.
Ang umaga ng ika-11 ng Setyembre, 1356 ay sumapit na may makapal na hamog at pananabik. Ang pagsulong ng mga Pranses ay isang panoorin ng pagkakabalyero, isang umaalon na agos ng baluti at seda, tiwala at marangya. Ngunit ang sumalubong sa kanila ay hindi ang paghampas ng mga espada, kundi isang tunog na katulad ng napupunit na seda na pinalakas ng 1,000 beses, habang ang langit ay dumilim dahil sa mga palaso ng Ingles. Ibinala ng kas ni Haring Juan ang kanyang pag-atake sa 4 na malalaking alon. Ang una ay isang nakatutok na pagsalakay ng kabalyeriya ng 300 piling kabalyerong Aleman at Pranses sa pamumuno ng 2 Pranses na mariskal, sina Audrehem at Clermont. Ang kanilang misyon ay simple: tapakan ang mga Ingles na mamamana, durugin ang kanilang pormasyon, at patahimikin ang mga longbow bago sila makagawa ng labis na pinsala. Ito ay isang klasikong maniobra ng kabalyeriya. Sa pananaw ng mga Pranses, nagsimula ito ng perpekto. Yumanig ang lupa sa dagundong ng mga paa ng kabayo habang ibinababa nila ang kanilang mga sibat at sumalakay. Ngunit sa pananaw ng mga Ingles na mamamana, iba ang kwento. Nakatago sa makakapal na bakod, naghintay sila ng may nakahandang mga pana hanggang sa huling sandali. Nang ibinigay ang senyales, ang hangin ay naging bagyo ng mga balahibo ng kahoy at matutulis na bakal. Ang mga kabalyero ay direktang itinaboy sa V-shape na patibong. Ang mga palaso ay tumama sa kanilang pagsalakay mula sa parehong panig. Ang tunog ay kakilakilabot, ang matitinis na hiyaw ng mga sugatang kabayo, ang nakakasikmurang lagapak ng mga dulo ng palaso na tumatago sa baluti at laman. Ang mga kabayo at sakay ay bumagsak sa isang magulo at humihiyaw na tambak. Ang kanilang momentum ay ginawang isang buhol-buhol na wasak na tao at hayop ang daanan. Ang iilan na nakalusot sa bagyo ng palaso ay direktang sumalpok sa mga matutulis na karo. Ang pag-atake ay hindi lamang napigil, ito ay nalipol. Si Mariscal Clermont ay nasawi at si Mariscal Audrehem ay nabihag. Ang pagmamalaki ng kabalyeriyang Pranses ay nadurog. Isang alon ng ginhawa ang dumaan sa mga Ingles, ngunit ito ay simula pa lamang. At ang susunod na alon ay hindi darating ng nakakabayo. Hindi nasiraan ng loob sa kabiguan ng kabalyeriya, ipinadala ng mga Pranses ang kanilang ikalawang alon, isang malaking dibisyon ng libu-libong armadong tauhan na bumaba sa kabayo, sa pamumuno ng Dauphin, ang tagapagmana ng trono. Natuto mula sa sakuna ng kabalyeriya, sumulong sila ng naglalakad bilang isang mabagal at gumigiit na pader ng bakal. Sa pagkakataong ito, ang mga palaso ay hindi gaanong epektibo laban sa kanilang mabibigat na baluti at nakataas na mga kalasag. Ang labanan ay nauwi sa isang brutal at nakaka-claustrophobic na malapitang labanan sa makitid na espasyo sa pagitan ng mga bakod. Ito ay isang medyebal na gilingan ng karne. Ang mga espada, palakol, at pamalo ay kumalansing sa mga helmet at kalasag. Ito ay pagsubok ng purong katatagan. Ang linyang Ingles-Gascon na nahaharap sa mas maraming kalaban at pagod na ay kailangang manatiling matatag laban sa walang humpay na presyur. Ang itim na prinsipe na naglalakad din ay nasa puso ng laban. Ang kanyang tanyag na itim na baluti ay nagsilbing punto ng oryentasyon. Ang laban ay nakakapagod, desperado, at hindi ka panipaniwalang marahas. Sa loob ng halos 2 oras, nanatili ang manipis na linya. Ang mga mamamana, dahil hindi makapana sa nag-iikot na masa ng mga tao, ay ibinaba ang kanilang mga pana, binunot ang kanilang mga tor, punyal, palakol at martilyo, at sumali sa bakbakan, sumisingit sa mga butas ng bakod upang atakihin ang mga tagiliran ng Pranses at manaksak sa mga masisilang dugtungan ng kanilang baluti. Kung nasisiyahan ka sa mga kwentong tulad nito tungkol sa hindi kapani-paniwalang mga estratehiyang militar at mga tagumpay laban sa matitinding pagsubok, mangyaring maglaan ng isang sandali upang mag-subscribe sa channel. Ang iyong suporta ay nagbibigay daan sa amin na buhayin ang mas marami pang epikong makasaysayang labanang tulad nito. Sa wakas, matapos ang ilang oras na matinding pakikipaglaban at pagtamo ng mabibigat na kaswalti, ang dibisyon ng Dauphin ay natinag at nagsimulang umatras.
Nang makita ito, ang ikatlong dibisyong Pranses na pinamumunuan ng Duke ng Orleans ay dapat sanang sumulong upang suportahan sila. Ngunit nang makita ang mga tauhan ng Dauphin na magulong umaatras, ang dibisyon ng Duke ay hindi maipaliwanag na nawalan ng tapang at nagpanik. Umalis sa larangan ng digmaan nang hindi man lang nagpapakawala ng isang hambalos. Isang alon ng ginhawa ang dumaan sa mga Ingles. Dalawang malalaking pagsalakay ang kanilang napigil. Ngunit sila ay bugbog, duguan at lubos na kimerult, pagod. Sa sandaling ito, naramdaman ng itim na prinsipe ang isang kritikal na pagbabago sa sikolohiya, kaya inutos niya ang kanyang pinakamatapang na sugal. Mayroon siyang maliit na reserba ng mga kabalyero na pinasakay niya sa kabayo. Ipinadala niya sila pasulong, hindi sa isang pagsalakay, kundi sa isang pagkilos na nagmukhang tila nagpapanik na pag-atras na may sadyang ibinabang mga watawat. Ang natitirang puwersang Pranses, nang makita ang inakala nilang huling pagbagsak ng hukbong Ingles, ay sumigaw sa tagumpay. Sumugod sila, tinalikuran ang kanilang maayos na pormasyon sa kanilang pagnanais na tapusin ang labanan. Ito ay isang brilyanteng taktika ng sikolohiya sa larangan ng digmaan na inakit sila palabas ng kanilang disiplinadong hanay, diretso sa huli at nakamamatay na yugto ng patibong ng prinsipe. Habang naghahanda ang linyang Ingles para sa bagong pag-ataking ito, bumaba ang katahimikan sa parang. Ngunit nang tumingala sila, nakita nila ang huli at pinakamalaking dibisyon ng Pransya na sumusulong, at sa gitna nito ay ang gintong oriflamme ng mismong Haring Pranses. Ang tunay na pagsubok ay darating pa lamang. Sa pagod na katahimikan, nagsimula ang huling yugto. Ito ay hindi pagsalakay ng mga kabalyero, ito ay pagsalakay ng isang hari, si Haring Juan II, na ang karangalan ay nag-utay-gutay at ang dalawa niyang dibisyon ay nasira o tumakas, ay pinamunuan ang kanyang sariling malawak na bodyguard pasulong para sa isang huli at desperadong sugal upang iligtas ang araw sa isang kabayanihang hambalos. Siya at ang kanyang mga kabalyero ay sumulong ng naglalakad. Isang kumikinang na alon ng mga pinakadakilang maharlika ng kaharian, determinadong basagin ang pagod na linyang Ingles gamit ang purong lakas at tapang ng hari. Ito ang kritikal na punto ng labanan. Ang puwersang Ingles-Gascon ay nasa bingit ng pagbagsak. Ilang oras na silang lumalaban ng walang pahinga. Ang kanilang mga palaso ay halos ubos na at ang kanilang mga braso ay sumasakit mula sa brutal na malapitang labanan. Ang prinsipe mismo ay nasa gitna ng bakbakan, ang kanyang itim na baluti ay nagsilbing punto ng oryentasyon habang kinakaharap nila ang pinakasariwa at pinakamalakas na dibisyon ng Pransya. Ang linya ay nagsimulang bumaluktot sa ilalim ng matinding presyur. Isang kabalyerong Pranses ang tanyag na nakalusot at inatake ang watawat ng prinsipe. Ngunit sa huling sandali ay pinatay siya ng tagadala ng watawat ng prinsipe. Sa ilang desperadong minuto, tila ang purong bigat ng pagsalakay ng hari ay magtatagumpay sa wakas. Ang tagumpay at pagkatalo ay nakabitin sa isang hibla. Ngunit ang itim na prinsipe ay may isa pang huli at mapangwasak na baraha. Bago pa man magsimula ang labanan, nagpadala siya ng isang maliit ngunit epektibong pangkat ng 200 mangangabayo sa ilalim ng pamumuno ng isang bihasang Panginoon mula sa Gascony, ang Captal de Buch. Ang kanilang utos ay magsagawa ng mahaba at nakatagong pagmamartsa sa paligid ng tagiliran ng Pranses, malayo sa kabila ng gubat, at maghintay ng kritikal na sandali. Ngayon, nang ang dibisyon ni Haring Juan ay ganap nang nakatuon sa laban at sumasalpok sa harapang linya ng Ingles, ibinigay ang senyales. Ang maliit na puwersang kabalyeriya ng Captal de Buch, na lubos na nakalimutan ng mga Pranses sa init ng labanan, ay biglang lumitaw sa burol na nakadominate sa larangan ng digmaan. May mga nakataas na watawat at humihihip ng mga trumpeta. Sumugod sila diretso sa likuran ng hukbong Pranses. Ang epektong psikolohikal ay agaran at katastropiko. Ang mga sundalong Pranses, na inakalang nasa bingit na sila ng tagumpay, ay biglang nakarinig ng mga tunog ng pagsalakay ng kabalyeriya mula sa likuran. Sila ay napalibutan. Ang panik, ang dakilang wawasak ng mga hukbo, ay sumiklab. Ang nakakatakot na dibisyon ng hari, na inaatake sa harap ng hindi natitinag na linya ng prinsipe,
At sa likod ng bago at hindi inaasahang bantang ito ay nalunod sa kaguluhan. Ang mga pormasyon ay nasira habang sinubukan ng mga lalaki na umikot at harapin ang bagong panganib. Ang labanan ay naging isang magulong pagtakas. Sa gitna ng umiikot na kaguluhan, naroon si Haring Juan. Hindi siya duwag. Kasama ang isang dakot ng kanyang mga tapat na kabalyerong bodyguard at ang kanyang batang anak na si Philip. Nananatili sa tabi niya sa buong laban, bumuo siya ng isang maliit at desperadong bilog. Lumalaban ng may bangis ng isang na-corner na leon. Tumanggi siyang tumakas. Ang kanyang pagmamalaki ay nag-uutos na lumaban siya hanggang sa huli. Ngunit ang katapusan ay hindi maiiwasan. Sila ay napaligiran, ang kanyang mga tauhan ay isa-isang bumagsak. Ang masa ng mga sundalong Ingles at Gascon ay nagsara sa kanya. Lahat ay naghahangad ng pinakamataas na premyo. Sa huli, napilitan siyang sumuko. Ibinigay ang kanyang kanang guwantes sa isang ipinatapong kabalyerong Pranses na lumalaban para sa mga Ingles. Ang pagkahuli ng isang hari sa larangan ng digmaan ay isang monumental, halos hindi mailarawan sa isip na pangyayari. Ito ang huling checkmate. Ang labanan ay natapos na. Ang imposible ay nangyari. Ang resulta ay isang eksenang mula sa panaginip. Ang maliit na hukbong Ingles-Gascon ay nagkamit ng isa sa mga pinakadeterminandong tagumpay sa kasaysayan ng militar. Ang mga kaswalti ng Pransya ay katastropiko. Mahigit sa 2,000 maharlika at kabalyero ang namatay at 2,000 pa ang nabihag, kabilang ang hari, ang kanyang anak, at ang malaking bahagi ng mataas na maharlika ng Pransya. Sa kabaligtaran, ang mga kaswalti ng Ingles ay nakakagulat na mababa, marahil ay ilang daan lamang. Ang parang ay hindi lamang natatakpan ng mga patay, kundi ng isang kayamanan sa mga baluti, sandata, at ransom ng mga nabihag na Panginoon. Nang gabing iyon, nagdaos ang itim na prinsipe ng isang simpleng piging. Bilang isang dalubhasang pagpapakita ng pagkakabalyero, personal niyang isinilbi ang pagkain sa nabihag na si Haring Juan. Pinuri ang kanyang katapangan at trinato siya hindi bilang bilanggo kundi bilang isang panauhing pandangal. Ang gestong ito ay nagpatibay sa kanyang reputasyon sa buong Europa. Gayunpaman, ang nag-iisang gawaing ito ng pagkakabalyero ay hindi nakapagtago sa brutal na realidad ng mga kahihinatnan ng labanan. Ang balita ay nagpadala ng shockwave sa buong Europa. Ang Pransya, na ang hari ay nakatanikala at ang mga maharlika ay nalipol, ay nahulog sa kaguluhan. Ang gobyerno ay bumagsak na humantong sa madugong pag-aalsa ng mga magsasaka na kilala bilang Jacquerie at sa isang power vacuum sa Paris. Ang ransom ni Haring Juan ay itinakda sa 3 milyong gintong korona, isang astronomikal na halaga, na ang pagbabayad ay inabot ng ilang taon at halos magpabangkarote sa bansa. Ang kasunod na kasunduan sa Bretigny noong 1360, 1360 na, ay nagbigay sa Inglaterra ng ganap na soberanya sa malalawak na teritoryo ng Pransya. Para kay Edward, ang itim na prinsipe, ito ang tugatog ng kanyang alamat. Ipinagdiwang siya bilang pinakadakilang mandirigma ng sangkakristyanuhan, isang henyo sa militar, na ang katapangan at taktikal na ningning ay nagkamit ng tagumpay na sumalungat sa lahat ng lohika. Ang labanan sa Poitiers ay naging higit pa sa isang simpleng labanan. Ito ay naging kwentong isinalaysay sa loob ng maraming siglo. Isang nakahihindik na aral na ang laki ng isang hukbo ay hindi matutumbasan ang superior na estratehiya, teknolohiya, at pamumuno ng isang commander na nakakita ng kuta kung saan ang iba ay nakakita lamang ng libingan. Ang mga estratehiyang ginamit sa Poitiers ay umalingaw-ngaw sa kasaysayan ng militar sa loob ng mga henerasyon, na nagpapatunay na ang isang mahusay na napiling larangan ng digmaan ay maaaring mas mahalaga kaysa sa libu-libong sundalo. Sa iyong palagay, alin sa mga makasaysayang labanan ang nagpapakita ng pinakahenyong paggamit ng lupain o terrain? Isulat ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At kung may kilala kang mahilig sa mga kwento tungkol sa mga epikong estratehiya, tiyaking ibahagi sa kanila ang videong ito. Ang pamana ng Poitiers ay isang makapangyarihang paalala na ang kasaysayan ay madalas na hinuhubog ng mga sandali ng hindi kapani-paniwalang katapangan.
Ito ay hindi lamang tagumpay ng mga longbow laban sa mga kabalyero. Ito ay tagumpay ng matapang at hindi kumbensyonal na pag-iisip laban sa matigas at kisap-matang tradisyon. Ito ay nagmarka ng simula ng katapusan ng dominasyon ng mabibigat na baluting kabalyero at nagbalita sa pag-angat ng disiplinadong hukbong lakad at firepower bilang mga mapagpasyang salik sa pakikidigma sa Europa. Kung nais mong makakita ng higit pang mga kwento tungkol sa mga hindi kapanipaniwalang labanan at brilyanteng komander na humubog sa ating mundo, tiyaking mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng anumang bagong upload. Salamat sa panonood.